Magandang araw mga kaibigan. Ako po ang iyong lingkod, si Joel Hoya. Yes, ako po si Joel Hoya na si... Wala lang. Anyways, dito po tayo ngayon sa ating pong bike review. At ang ating pong re-reviewin na bike ngayon ay galing from Honda. Ang pinakasikat na underbone na nagpasimula ng pagmumotor sa buong daigdig. Ito po ang Honda Wave 110R. Napakarami ng mga 150cc, 125cc na mga underbones at mga motorcycles. Bakit ba meron pang 110cc? Anyways, Honda asked us kung pwede namin daw i-review towards the youth or mga millennials ngayon. Actually, gagawin talaga namin yon, pero hindi pwedeng hindi kasama ang mga tamatads na katulad ko. Siyempre, gumagamit din tayo nito. Kaya pagtsagaan nyo lang tumukan to. Okay lang po ba? Kaya ngayon, tuloy na natin ang ating pag-aaral tungkol sa Honda Wave 110R. Nagtanong kami sa halos mga 50 mga kabataan at tamatads at may iba rin mga kababaihan, of course, tungkol sa pagmamotor at kung anong tingin nila sa bagong Honda Wave 110R. At isa sa mga interview questions namin sa kanila ay if they consider buying or riding a motorcycle, ano ang kukunin nilang motor o what kind at bakit? Kadalasan ng mga kabataan o mga millennials, ang mga gusto daw nilang motorcycles ay ang sports bikes like yung Ducati daw, and of course may Yamaha Sniper for underbones, at yung mga mabibilis daw si BR 150 and yung Raider 150. Okay, kadalasan ng sagot diyan sa tanong namin na yan is, syempre, bibili sila ng 110cc kung gagamitin lang pamalengke, pangharabas, o within Metro Manila lang. Yung iba naman sinasabi, pwedeng gamitin pang mall o pang pasok araw-araw. Bakit nga ba? Dahil syempre, kung maliit ang motor mo, mas madali siyang i-park, mas matipid siya sa gasolina, syempre, number 1 yon. Why? Isa, pagtipid sa gasolina, 110cc lang po to. 4-stroke. Tapos, single overhead cam, and ang tangke po niya is 3.7 liters. So, ang per liter na pumapatak kasi dito is 57 kilometers per liter. So, imagine yung layo nun. Pwede ka na mag-endurance run o mag-endurance ride sa Metro Manila, dyan sa EDSA, pabalik-balik, kung trip mo lang, di ba? Mananakit muna ang puwet mo bago mo maubos gasolina nito. At kagandahan pa nito mga chong, Euro 3 na to. So ibig sabihin malinis na to, mas malinis pa ang emission nito kaysa sa vape nyo. Pero ibig sabihin very environment friendly na ang Honda Wave 110R. Okay, at dahil din sa 5.57 horsepower nito, o sige, sabi natin maliit lang, pero more than enough yun pagdating sa everyday traffic. Why? Ang lakas po ng hatak nito, yung torque niya, tsaka acceleration niya mabilis. Although mga around 90 lang ang kayang takbuhin nito, 90 kph ang total speed niya, top speed, mas okay naman to sa city driving. Kasi sa city driving, mas kailangan mo yung torque. Although, pagdating nga sa mga open highways, like yung mga national highways, medyo tumabi-tabi tayo ng konti. Kasi, mas maraming dumadaan na mabilis dyan ng mga SUVs. And of course, yung mas matataas yung displacement ng motorcycles. Pero, para sa akin, that's more than enough. Okay siya pagdating sa everyday use. Ayos, look! Ngayon, subukan natin ang torque nito. Gaano kalakas ang acceleration, nice ba? Okay, kapit mabuti. Ayos, napakalakas ng torque, di ba, Luke? Di ba? Luke? Luke? Wala ang... Ano kaya yun? Saan ka galing? Naiwan ako sa sobrang lakas ng acceleration. Alam naman kasi natin na walang maluwag na daan sa Metro Manila. So, pwede to sa obstacle course ng traffic. Okay? Tandaan nyo, maigsi lang ang wheelbase nito. At ang kagandahan nito, madaling isingit dahil manipis. Just to prove the point,
na ang 110cc Honda Wave R is the best when it comes to weaving in and out of traffic. At dahil sa hindi ka matatraffic, dahil ang dali mong lumusot, mas madali ka na makakapasok sa opisina. At kung ikaw ay college student, mas madali ka makakapasok sa school. At pwede mo nang panoorin yung mga nagwewelga dyan na humihingi ng free tuition at nagsisigaw ng dictator. O nga pala, itong Honda Wave 110R is 4-speed. Okay, pagdating naman syempre, ang isa pa sa mga importante pagdating sa pagmotor, no, yung suspension. Why? Because ito yung magbibigay sa'yo ng pagod pag hindi maganda ang replay o rebound ng suspension sa katawan mo. The more smoother it is pagdating sa mga dilapidated roads, mas relaxing yung feeling ng pag-drive o pag-ride ng motorcycle. Why? Ito pong Honda Wave 110R ay may dual shock sa likod. So, ibig sabihin, kahit may sakay ka, may backride ka, smooth pa rin yung takbo nyo. And buti, at isa pa yung kagandahan, malambot yung kanyang upuan. So, hindi siya ganun kalambot ng tulad ng mga upuan na nasakyan ko before, pero okay na to sa puwetan nyo. Sure na sure ko na mas maganda to pagdating sa mga long rides, yung talagang hours at oras talagang binibilang na nakaupo ka sa saddle nyo. Okay guys, pagdating naman po sa tires natin, meron tayong 90 by 90 sa likod. At meron tayong 90 by 70 naman po dito, of course, dito sa harap. All 17 inch ang kanyang diameter, no? So, maasahan din po itong gulong na to dahil makapit po siya sa daan. Especially, ang kabataan usually ang nag-start gumamit ng underbones. So, pagdating po sa mga liko-liko, sa mga adrenaline rush na gustong hinahanap, hindi po tayo mag-slide. Pero again, dahan-dahan lang po yan. Okay lang po na kayo na lang ang madisgrasya, wag lang yung mga kasama nyo na motorista. Kaya, bawas-bawas po tayo ng pagkakamote. Okay? At baliwala rin naman guys, ang ganda ng motorcycle mo. Kung hindi maganda ang preno, paano ka titigil, di ba? E di sumalpo ka na lang. E di goodbye world. Kaya pinakamaganda nito is umasa, syempre, sa quality na bibigay ng motorcycles like this Honda Wave 110R. Bakit? Kasi naka-disc brake na siya sa harap. And of course, naka-drum brake nga siya sa likod, but surprisingly guys, mas malakas yung rear brakes niya kaysa sa front. I don't know, pero yun ang naramdaman ko in those 2 weeks of riding this motorcycle. Ang lakas ng preno. Ganun, di ba? Look. Look. Asa ka, look? Look. Oo nga, sir. Ang lakas ng preno. And isa pa, ang siguro ang ayoko lang din part ng Honda Wave 110 is yung side mirrors. Masyado siyang mababa at maikli. Ang nakikita ko yung braso ko lang. Puro ito. Hindi ko nga nakikita kung may nakaangkas na sa akin sa likod. Pero anyways, konting adjustments lang naman yan. Siguro bumili tayo ng aftermarket na mas mahaba na side mirrors para mas safe ang ating pagmamaneho. So shout out sa Honda Philippines na sana i-consider po natin ang mas mataas at mas mahaba pa pong side mirrors. Pero mas madalas naman kasi na nakikita ko sa kalye, yung iba pinalilitan pa yung side mirrors. Eh bakit? Baka sila si Batman, hindi sila mamamatay. Okay, isa pa, no? Ang kagandahan dito sa underbone na to na Honda Wave 110R is of course yung kanyang underseat compartment. Ito yung U-box na tinatawag. Malaki-laki ang U-box na to. Pwede mong lagyan ng mga cellphone, pwede mong lagyan din ng wallet. Of course, huwag mo lang lalagyan ng tablet dahil OA na yun, di ba? Hello. At syempre, no, yung kanyang instrument cluster. Ito yung busina, ito yung push start, electric start natin. Medyo it will take some getting used to pag ginamit mo yung kanyang busina at saka yung toggle ng kanyang signal lights. Kasi the usual na nakikita ko sa motorcycles na ginagamit ko is nasa baba po yung busina. Ang nasa baba po is yung kanyang toggle ng signal lights. So minsan mapapabusina ka, akala mo nag-ooperate ka ng signal lights. So nabibigla yung nasa harapan mo. But then again, masasanay ka rin naman dito.
Okay, when it comes to the looks department, it's a typical Honda Wave. Actually, nagsimula yan sa Honda Cub, no, hanggang Honda Dream, and then ngayon, Honda Wave na. When you say underbone, ganito talaga itsura ng underbone. So, parang wala naman sila ganong binago sa aesthetics kasi hindi mo naman kailangan baguhin eh. Kasi okay na siya eh, di ba? You don't have to fix what is not broken. So, okay na yung ganitong design. Yung ano rin, no, instrument panel niya, yung speedometer, okay siya, well visible siya, even sa tanghaling tapat. Yun lang, medyo maliwanag siya sa gabi. Especially yung gear indicators niya masyado maliwanag, nakakasilaw paminsan-minsan. Okay, no, pagdating naman sa quality, wala na tayong masasabi. This is a Honda. I don't need to specify or I don't need to explain to all of you guys na pag bumili ka ng Honda is maganda na quality. Okay, the brand speaks for itself. So, ang masasabi ko lang dito is very affordable siya sa 56,900 pesos. So, go get the Honda Wave 110R. Pang araw-araw po to. Pwedeng pamalengke, pang malling, at pwedeng pampasok. Kaya sa murang halaga at napakamura po ng gasolina nito dahil very fuel efficient. So if I were you guys, dapat meron kayo nito sa inyong garahe. Dahil kung wala. Kaya bili na kayo para magkaroon kayo. Actually, I love using this motorcycle na para bang ayoko nang gamitin yung ibang bikes ko. Dahil totoo lang, napakadaling isingit, napakadaling dalhin. Hindi ka pa mamomblema kung pinark mo kung san-san. Dahil alam mo naman na safe to. Dahil wala magnanakaw. Dahil yung kanyang shutter, yung key niya, is meron ng magnetic shutter so hindi na nila kaya itong dukutin. Yun ang sabi nila. Pero bilib na bilib talaga ako sa motor na to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kumuha na kayo sa mga dealers nyo o bumili kayo. Siyempre ng cash or financing. Nasa sa inyo yan. Wag lang po kayo magnanakaw ng motor. Bad po yun. Okay guys? At itong gulong po na to is naka-spoke. Maganda po rito. Mas matibay po yan actually kesa sa naka-mugs po kayo. Dahil mas flexible po yan when it comes to heavy usage, no? Yung mga mabibigat dyan lalo na pag nalubak ka. Okay guys, yun po ang ating bike review sa bagong Honda Wave 110R. Hindi po kayo magsisisi sa motor na to. Dahil pag nagsisi kayo, magsisisi rin ako. Siguro na ako. Anyways guys, ito po si Joel Hoya. At maraming salamat po at nanood po kayo ulit ng aming pong motorcycle on review today. See you again next time dito po sa Lifestyle on Wheels Bike Review.